Ayun, so nandito tayo ngayon sa Dollarama. Dito lahat ng mga paninda $1 lang. So samahan niyo ako. Pupunta tayo at mag-check tayo ng mga items. Alas 5 pa lang pero ang dilim na. Yan mo, punong-puno ng snow. So yan, halika, punta tayo rito sa Dollarama muna. You don't have the coins chocolate? Oh, we are out. We just out today. Hello. So yun nga, bumili lang tayo ng mga tsokolate para sa bagong taon. Tignan mo naman, no? Tignan mo ang snow. 5 o'clock pa lang yan ng hapon. Kahit lang, buksan ko lang yung sasakyan. $5 pa lang yan, ha? Tignan mo. Pero grabe, para ng alas 8 siguro ng gabi. Puting-puti kasi nag-i-snow na naman. So wala nga dyan yung hinahanap natin. So pupunta tayo ngayon dun sa isang Dollarama. Higa, samahan nyo ako. So dito malapit lang din yung Dollarama. Maraming Dollarama dito. Yun yung mga murang mga murang items dyan ka makakabili ng mga $1, 1.5, mga chocolates, kung ano-ano pa. So punta natin dito yun sa may kabila, malapit sa mall. Ganitong nag-i-snow, medyo kailangan dahan-dahan tayo at madulas. So hindi kagad makakabit yung preno. So kaya kailangan medyo ingat din.
mas madalas nagkakaroon ng mga disgrasya kapag ganitong mga nag-i-snow, kasi nga hindi masyadong kumakagat yung preno kagad, madulas ang kalsada. So kapag ganyan, kailangan dahan-dahan lang at maingat, dahil nga sa snow. Ito naman, yan yung mall dito, yung Bauer Mall na yan. Yan ang nakikita nyo yan. Mall yan. Ano lang siya, one floor lang na mall. So yan yung Bauer Mall na tinatawag dito. So saglit. So yan yung isa pang Dolorama. So located siya sa mall, kasama siya sa mall actually. So check natin, baka may akong dito dun sa hinahanap. Naghahanap po ng mga coins na golden coins na bilog. So check natin dito kung meron sila, baka sakali. So dito na tayo mag-park. Ay, medyo lapit lang. Yan, hindi na tayo lumayo. Check it out first and then check natin sarado na ba sila o bukas pa, kasi mas kadalasan pag sarado na hindi na sila nag mapapasok pa. Check natin, hindi ko na papatayin muna yung sasakyan, baka sakaling bukas pa nga siguro. Sige, check natin. Halika. Check natin, tatanungin natin kung meron pa sila. Tatanungin ko muna. So yun nga, wala rin sila nang hinahanap natin. So uwian na. Tingnan mo yung mall dito. Maliit lang siya, kaya lang sarado na kasi maaga kasi nagsasara ang mall dito. So disperas kasi ngayon ng bagong taon, kaya hanggang 6 lang yata sila. So kahit itong Dolorama nga hanggang 6 o'clock lang, pero usually yung mga normal na araw hanggang 9 o'clock sila. Kaya sige, uwi na. Wala eh. Tignan natin sa iba. Actually maraming ano rito, Dolorama dito, kaya lang siguro ngayong maagang nagsara dahil desperas nga. So tignan mo naman ang mga sasakyan dito kapag nag-i-snow, talagang halos matabunan na ng snow. Ito yung buong mall nila. So medyo malawak din siya, pero first floor lang. Hindi siya kagaya ng sa Pilipinas na hanggang second floor. Pero dito malawak. Malawak yung ano nila, area. At yan, ito Jollibee. Ito naman Jollibee rito, malapit din siya sa mall. Itong Hudson Bay, ano yan,
mall din siya pero mga branded. Ayun yung Jollibee oh. Ayun ang Jollibee dito. Ayan. Maliit lang din siya. Hindi siya kagaya ng Jollibee dyan sa Pilipinas. Ayan yung pinuntahan natin kanina, yung Canadian Tire. Sarado na rin sila ng ganitong oras. Kagandahan dito sa Canada, kapag holidays, sarado sila. Sumusunod talaga sila tuwing Pasko, Bagong Taon. Yan, sarado sila. Tsaka maaga sila nagsasara. Binibigyan nila ng pagkakataon din yung mga staff na nagtatrabaho na makauwi ng maaga para makasama kanilang pamilya. So ngayon pauwi na tayo dahil lahat yan sigurado ako sarado yung mga establishments. Ang bukas lang siguro hanggang ngayon is yung mga supermarkets nga dito sa may malapit sa bahay namin. Meron naman dito, so tignan natin baka sakali hanap tayo ng mga bilog na gold coins, chocolates. Dito sa Canada sunod-sunod ang mga stoplight kasi ayaw nila ng sobrang bilis ng mga sasakyan. Dahil dito priority yung mga walk lane. So kapag may walk lane dyan, kahit na-go yan at may mga tao, kailangan mag-stop ka at bigyan mo ng pagkakataong makatawid ang mga tao, lalo sa mga pedestrian lane. Priority yan. So hindi ka pa pwedeng mauuna ka dun sa mga taong naghihintay. So kailangan mag-stop ka talaga. Tapos dito may limit lang ang takbo ng sasakyan. May mga areas na kagaya dito sa highway, so 60 lang. Kapag lumagpas ka ron, may mga camera dyan na nakatambay. So anytime na mapicturean ka, violation mo, medyo mahal ang babayaran. So check natin dito kasi dito sa may mga gasoline station, meron ditong mga maliliit din na groceries inside. So let's check it out. Baka meron sila. Dito sa area namin hindi masyadong established kasi nga probinsya siya. Kumbaga parang nagsisimula pa lang, developing place dito sa Alberta. Hindi kagaya ng mga Calgary at Edmonton. Pero 1 hour lang ang biyahe, so malapit lang siya kasi gitna lang tong area namin na to. Kaya dito naman sa area na to, mas snow. Kasi nga yung gitnang-gitna siya ng malalaking cities, which is the Edmonton and
Calgary. So ano lang siya, 1 hour biyahe sa highway, then gonna reach Edmonton already or Calgary. So dito bibili muna ako ng soft drinks, titignan natin kung tawag dito, baka meron din sila kahit man ng konting panghanda mamaya, makabili tayo. Doon na lang pala sa kabili. Or doon na lang sa mamaya pag sa Dukayan. So ayun nga, dapat bibili ako ng tubig then at saka yung bilog nga na gold coin. Sarado na yun. Usually doon kami nakakabili sa Dollarama, pero naubos na daw sabi ng Pilipina. So ngayon naman uuwi na tayo. Siya. So saka may kanya-kanya ring parking lot, pero dun ako sa unahan pa. Dun sa unahan pa ako. Pasok tayo rito. Sasakyan puno ng mga snow. Snow naman hindi naman araw-araw. May time lang talaga na biglaan na lang silang mag-i-snow. Tapos ito broadcast ng sa cellphone, so dun lang namin malalaman na nag-i-snow na pala. Pero kung minsan hindi mo mamalayan, at pagbaba mo na lang ng bahay mo, ng apartment mo, saka mo lang malalaman na nag-snow pala. At saka itong mga punong kahoy na to, pag snow, ano yan, walang tatanggal sila ng dahon, taglagas. Baga para siguro prepared sila sa lamig nga. So pag naman summer na, doon mo makikita na napakaganda kasi puro green yan. Green na green lahat ng kulay niyan. Kasi nga dahil nga sa mga dahon nila. Ayan. So yung mga punong yan, akala mo patay siya pero hindi. Ano lang talaga siya. Dito wala lang talaga siyang mga dahon dahil nga pag taglamig talagang ang mga punong kahoy rito hindi nila walang except na lang dun sa maple tree. Yan yung tawag yan, maple tree. Yan yung parang national tree nila dito sa sa Canada. So isa yan sa mga matitibay talaga, napakaraming yan dito. So yun nga, nandito na tayo sa bahay at ipapakita natin sa inyo yung lugar kung saan mas marami pong mga puno doon saglit. So ito yun, no? Tingnan mo yung mga puno rito. Karamihan ng mga puno rito pag ganyan winter, lahat yan parang kala mo patay na mga puno dahil nga wala silang mga dahon. Pero ang totoo, kapag summer na, ayun, lumalabas na ulit ang mga dahon nila. So
Yan yung isa pa sa mga bahay dito. Apartments yan mga yan hanggang doon sa dulo. Tsaka dun. So makikita mo yung snow. Ayun o. So tingnan mo naman yung mga ano, yung mga sasakyan dito. So yun nga, hanggang dito na lang. At ipapasyal ko kayo ulit sa mga susunod na araw sa ibang lugar naman.